At magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Salamatan po muli natin ang ating pong Panginoon sa oras na ito, sapagkat muli na pinagkalooban muli tayo ng lakas ng pangatawan upang muli makapagtipon-tipon sa araw na ito, upang tayo po muli ay makapagsalo-salo sa pagkain pang espiritual na siyang salita ng Diyos, upang makapagbigay sa atin muli ng mga kalakasan sa ating pananampalataya habang tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan ito. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng mga bagay na palagi na pong pinagkakalob sa atin, sa ating pong mga pangangailangan, sa ating pong ikinabubuhay, sapagkat palagi na pong binibigyan ng kapunuan ng ating pong mga pangangailangan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon sa oras na ito, dumako na naman po tayo sa ating pong pag-aaralan, no? Sapagkat sa ating po bilang mga lingkod ng Diyos, marami po tayong mga bagay na dapat na isipin sa ating pong mga sarili, na pagka tayo po ay na kay Kristo, marami po talaga tayong mga bagay na dadaanan, no? Kaya po natin ito pinapaalam sa bawat isa, kasi unang-una, ang pagiging kay Kristo, hindi yung pagiging kasarapan sa buhay na sa sanlibutan ito, no? Kundi ang pagiging kay Kristo, marami talagang mga bagay na pinagdadaan ng mga pagsubok. Tama ba yun? Opo. Kasi nakasulat na po yan, no? Kaya nga po, inuutusan po tayo na magtiis po tayo, no? Isipin po natin yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya nga po nang sinasabi ng kasulatan, no? Nagiging karamay kasi tayo ni Kristo dun sa mga hirap na pagka tinitiis po natin yung mga bagay na dumarating sa ating mga hirap. Ano ba yung mga hirap na dumarating sa atin? Mga kahirapan. Ha? At dahil sa mga kahirapan ito, minsan, ano ba yung mga naiisip natin? Ha? Yung iba, naiisip, kamatayan na lang. Bakit kamatayan? Sobrang hirap, gusto nang mamatay. Pero, yung mga bagay kasi na mga dinadanas natin, mga kahirapan dito sa liputan, ang kailangan po natin, magkaroon ng pag-asa. No? Ano ba yung pag-asa na dapat na nasa atin? Kasi meron pong sinasabi ng ating pong Apostol Pablo, pagka tayo po ay nakakaranas ng mga kapighatian, ano bang mga dapat natin gawin? Ha? Ano bang sinasabi ng kasulatan? Ang gaya ng pinapaalaala ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito po sa unang-una dito sa Roma 5. Ano po yung sinasabi dito? Versikulo 3 hanggang versikulo 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan.
Ano pala yung kapighatian. Dapat yan, nagagalak tayo dyan. No, kahit meron mga kapighatian na dumarating sa bawat yan sa atin, no, na kailangan nagagalak pa rin tayo, ibig sabihin nasisiyahan. Bakit gano'n? No? Iniisip ng iba, bakit gano'n? Madaan naman tayo sa kapighatian, tapos magagalak pa tayo. No? Eh, yun ang kailangan natin gawin. Kasi yun yung nakasulat eh. Kasi pagka malulungkot tayo, no? Manghihina tayo, mawawalan tayo ng pag-asa, makakatulong ba yun? Ha? Siyempre, lalo tayo malulungkot doon sa may kapighatian na yun. No? Lalo tayong manghihina. No? Lalo tayong magkakasakit. Di ba? Kaya sinabi, magalak tayo. Kahit dumarating ang mga kapighatian yan, kinakailangan magalak tayo. Bakit? Sapagkat sinasabi diyan na nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Kasi yung kapighatian yan, nandyan yung katyagaan, yung pagtatyaga. No? At ang katyagaan ng pagpapatunay. At ang pagpapatunay ng pag-asa. No? Nandiyan pala yun, yung pag-asa, para hindi tayo mawala ng pag-asa. No? At ano pa? At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. No? Yun po pala kung bakit meron tayong mga nararanasang mga kahirapan o kaya kapighatian na yan. No? Kasi yan ang gumagawa ng katyagaan sa bawat yan sa atin. Ibig sabihin yung pagkatyagaan, yung pagtitiis. No? Kung walang kapighatian, may pagtitiis ang barayo. Ha? Siyempre wala. Diba? Alam niyo yung pagtitiis, ha? Diyan natin makukuha yung pagiging isang mabuting kawal ni Kristo. Totoo yun. Bakit? Kasi yun yung nakasulat eh. Basahin po natin dun sa mga sulat ni, kung ako nagkakamali, sa mga sulat ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro. Sa mga sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 2. No? Versikulo 3. Ano sinasabi niya? 2 Timoteo kapitulo 2, versikulo 3. Magtiis ka sa akin ng mga kahirapan, o makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Kasi si Apostol Pablo talagang nagtiis din niya ng mga kahirapan. No? At ang pagiging mabuting isang kawal ni Kristo, nandyan sa may pagtiis ng mga kahirapan. No? Kaya nga, lagi po nating itinuturo sa atin, no? Yung pagka nagkakaroon tayo ng pagtitipon, yung salita ni Kristo, yung sinasabi niya na isang libutang ito'y mayroon kayong kapighatian. Kasi yung kapighatian na yan, no? Nandiyan yung pagtitiis. No? Yung katyagaan na sinasabi dun sa Roma 5, ang ibig sabihin kasi ng katyagaan, yan yung
pinagtsatsagaan, pinagtitiisan, no? Yung mga kapighatian niyan, no? At yung pagtitiis na yan, no? Yung mga kahirapan na yan, diyan natin makukuha yung pagiging isang mabuting kawal ni Kristo. No? Kaya hindi natin kailangan na manghina. No? Dahil lamang doon sa mga dumarating sa ating buhay ng mga kahirapan. No? Totoo, marami tayong mga kahirapan na nararanasan sa ating buhay. Ano ba yung mga kahirapan na yun? No? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga halimbawa, ng mga kahirapan na nararanasan natin sa ating buhay. Ha? Wala pa kayong maisip? Meron pa kayong mga nararanasang kahirapan? Meron. Pero wala kayong maibigay. Diba? Ano? Kagutom, yan. Kagutom? Walang-wala. Oo, totoo yun. Minsan, nagugutuman talaga tayo. No? Hindi natin may tatanggi. No? Minsan talaga meron nakakaranas nun. Nagiging apektado, No? nagkakagulo ang bansa. Diba? Ano pa? Kahirapan saan? Kahirapan sa pamilya. Sa pamilya. Kahirapan saan? Kahirapan sa mga karamdaman. Kahirapan sa Ano ba? dami. Yung mga kahirapan na yun, no? Yan yung mga nagbibigay sa atin ng pagtitiis. At yung pagtitiis na yan, ang nabibigay sa atin yan, yung pagiging isang mabuting kawal ni Kristo. No? At kung napagtitiisan po natin yan, yung mga kahirapan na yan, o yung mga kapighatian na yan, no? Diyan dumarating yung pag-asa. Gaya ng binasa natin doon sa Roma 5. No? Ang pagtitiga. Yung binasa natin kanina, Ang pagtitiis. Roma 5. Basahin natin ulit yun. Kunin yung mga Bible nyo ulit para sundan po natin. At hindi lamang gayon, kundi naman na magagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Yung katyagaan na ibig sabihin na sa another term yan, pagtitiis. Pinagtsatsagaan. Yung pagtatyaga, pagtitiis. Di ba? At ang katyagaan ng pagpapatunay. No? At ang pagpapatunay ng pag-asa. No? Kaya sinasabi natin, nandiyan din yung pag-asa. Alam niyo kung ano nagagawa ng pag-asa? Versikulo 5, at ang pag-asa ay hindi humihiya. Pag meron na kasi tayong pag-asa, no? Hindi humihiya yan. At yung pag-asa na yan, nandoon. Hindi uukol natin doon. Kay Kristo, doon sa Diyos. No? Na yung pag-asa na yan ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. No? Kaya kung may pag-asa tayo, alam niyo kung nasa atin yung pag-asa na yun. No? Mararanasan niyo na pagka nananalangin kayo pag nahihingi kayo sa Diyos. Malalaman niyo rin yun na na ibibigay sa inyo. No? Nararamdaman niyo yun. No? Pero pagka nagtitiis kayo ng mga kapighatian na dahil sa mga kapighatian na yun, ginagagalak na pa na nararanasan niyo yun. No? Ibig sabihin kaya pinagagalak kasi tayo dun sa mga kapighatian yan para hindi tayo malugmok doon sa may kapighatian na yun. Kasi pag kayong kapighatian na yan, no? Hindi natin sa another term kasi ng kagalakan, pagtawa, di ba? Pag di lang natin tinawanan yan,
Inisip natin ang inisip yan, ano mangyayari? Ha? Pagkabalisa lang ang makukuha natin dyan. No? Sa another term yan, depression. Diba? Madidepress lang tayo dyan. No? At yung depression na yan, no? Ang magagawa pa sa atin yan, ano? Panghihina. No? Pagkakasakit, ano pa? Kawalan ng, ano? Pag-asa. No? Kaya, sa atin, ang sinasabi sa atin ng kasulatan, pagka yung kapigatian niyan, dumarating sa atin, ang gagawin natin yan, gagalak pa natin yan. No? At sa pagkagalak natin yan, sasamahan pa natin yan ng pagtitiis o pagtatyaga. Kasi nandiyan yung pagpapatunay, at sa pagpapatunay niya nandiyan yung pag-asa. Nakukuha ba natin yun? Ha? Kaya nga sabi din sa versikulo 6, sapagkat lang tayo ay may hina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagaman dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Datapwat, pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. No? Kasi nung una, may hina tayo, kaya nandiyan nga si Kristo. No? Binigay ng Diyos si Kristo para sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, baging malakas tayo. Hindi tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo tuluyang manghina, no? Kundi mabigyan tayo ng lakas, no? Para maharap po natin yung mga bagay na dumarating po sa ating pong buhay. Yung hindi tayo natatakot kasi pagka na kay Kristo ka na, no? Ano yung makakamit natin? Ano ba yung ibinibigay sa atin? Ha? Yung takot ba? Ha? Hindi? Kundi ano? Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 1. Ano sinabi yan? 2 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 7. Ano sinabi yan? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. No? Yun yung ibinibigay sa atin. No? Kaya pagka meron tayong mga naranasan mga kapilagin, kaya nga sabi ni Kristo yung lagi natin binabasa, pagka nagkakatipon tayo, yung dun sa may Juan 16, versikulo 33, ano yung sinabi na dun? 1, Kapitulo 16, versikulo 33. Ano yung sinabi kasi ni Kristo dyan? Nung una pa lang. Ha? Ang mga bagay nito ay sinasabi mo sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan.
sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Meron. Kaya tayo nakakaranas sa mga kapighatian na yan, o kaya mga kahirapan na yan sa pamumuhay po natin. Noong una pa lang, sinasabi na ni Kristo yan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. No? Nandiyan talaga yan. No? Kaya hindi natin kailangan matakot dyan, hindi natin kailangan mabalisa dyan. No? Bakit? Kasi pagka nababalisa tayo dyan, no? Natakot tayo dyan, no? Nawawala yung pag-asa natin kay Kristo. No? Pero kung yung mga bagay niyan, ikinagagalak pa natin yan, yung mga kapighatian na yan, o yung mga kahirapan na yan dumarating sa ating buhay, no? Magagawa natin magtyaga. Tinitiis natin yan. Saan yan? Juan? No? Sa 1:16, versikulo 33, yung huling binasa natin. No? Kaya nga sabi ni Kristo dyan, no? Laksan ninyo ang loob. No? Pag sinabing laksan yung loob, natatakot ba tayo? Hindi na. Kaya nga, yung sinasabi sa atin kanina sa 2 Timoteo 1, versikulo 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kaya kahit anong dumating sa atin dyan, hindi tayo takot dyan. Harapin pa natin yan. No? Pagtitiisan pa natin yan. Alam niyo yung pagtitiis kasi natin dito, sa sanlibutan. No? May hangganan kasi yan. Pag namatay tayo, okay na. Tapos na yun. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo sa may Roma 8:18, napapatunayan niya na yung ating pagtitiis sa sanlibutan ito, ano sinabi doon? Basahin nga natin doon sa may Roma 8:18. May sinabi si Apostol Pablo din tungkol sa pagtitiis natin. Roma 8:18. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Bakit hindi natin maitutumbas yung ating pagtitiis, no? Sa panahon ito na nararanasan natin sa sanlibutan ito, doon sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kasi yung pagtitiis natin dito sa sanlibutan, no? May katapusan yan. No? Happy Sabbath din po ating kapatid na si Brother Andrew Libot. At saka doon pa po sa mga iba pong nanonood. Kaya yung pagtitiis natin dito, no? Gawin natin. Okay lang yun. Kahit marami tayong tiisin. May katapusan naman yun. Pagdating kasi ng panahon, no, yung kaluwalhati mahayag sa atin, no? Pag napagtiisan natin yung lahat ng mga bagay na narito, na mga kapighatian sa ating pagbuhay, no? Tapos na. Pagdating ng panahon, doon na tayo. Kasi pinangako ni Kristo, ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ano yun? Yung buhay ng walang hanggan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang magtiis hanggang sa wakas. Ay, di ba? Ang siyang maliligtas. Kasi nandun eh. No? Kaya nga, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kapagaman, marami tayong mga dinadanas ng mga sabihin natin pagsusok. No? Sa ating pangbuhay. Kasi sabi nga po dito sa mga sulat ni Apostol Pedro. Ano yung sinasabi ni Apostol Pedro?
hindi ako nagkakamali, sa mga sulat niya sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12. Ano sinasabi nila? Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. No? Bakit natin hindi kailangang ikapagtaka kayo? Kasi, no? Nung una pa lang sinalita ng Kristo, marami talaga tayong mga kapighatian dito sa sanglibutan. Meron tayong talagang kapighatian dito sa sanglibutan. Yung kapighatian niyan, yan yung mga pagsubok na tinitiis natin. No? At dahil dyan sa mga pagsubok na yan, no? Ano sinabi dyan? Versikulo 13, kundi kayo'y mga galak. No? Pagka dumarating pala yung mga pagsubok na yan, no? Yung tungkol sa mga mayigpit na mga pagsubok na yan, na dumarating po sa ating pong buhay upang tayo subukin, no? Ano sinabi? Maganap pa. Bakit? Sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay manggalang kayo ng malapis na galaw. Diba? Kaya pagka dumadanas tayo ng mga pagsubok, hindi lang ang pagsubok mahigpit na pagsubok. Kasi, totoo yan, meron talagang mga dumarating sa buhay natin ng mga mahigpit na mga pagsubok. No? Minsan, napapaluha naman tayo. No? Dahil sa hirap. No? Pero yung pagluha na yun, pag naiisip natin si Kristo, no? Mas mangingibabaw yung kagalakan dun. Pag si Kristo ang naiisip agad natin, bakit? Maaalala natin yung salita ni Kristo. No? Yung salita ni Kristo yung tungkol sa sinasabi niya na upang kayo magkaroon sa akin lang kapayapaan. No? Yung sinabi niya, sinasabi ko ito, upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ito'y mayroon kayong kapighatian. May isip agad natin, ay sinalita mo ni Kristo ito na talagang mayroong kapighatian dito May isip mo yung sinabi ni Kristo na kaya niya sinasabi yun na mayroon talagang kapighatian dito sa sanglibutan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Diba? Diba? Tapos, bukod pa doon, pag naiisip natin yung kapayapaan ni Kristo, may isip ulit natin, kapag mayroong mga talagang dumarating sa atin ng mga mahigpit na pagsubok, naiisip agad natin yung kagalakan. Bakit? Ha? Gaya nung sinasabi dito, na yung dumarating ng mga pagsubok na yan, dahil, nararamay tayo doon sa mga hirap ni Kristo. No? At dahil karamay tayo dun sa mga hirap ni Kristo, ano sinabi lang, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malapis na galak. Pag nahayag ng yung kanyang kaluwalhatian sa atin, doon na tayo ngayon magagalak. Hindi lang basta galak, labis. Nagalak. Ibig sabihin, yung talagang masisiyahan ka talaga doon sa kagalakan mo na makakamit natin, doon sa may kaluwalhatian mo ng Diyos na mahayag sa atin. No? Kaya ngayong pagtitiis natin, sabi nga, yung binasa natin kanina, hindi natin maitutumbas yan doon. Saan? Ha? Sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. No? Kasi yung pagtitiis natin dito, no? Ay katapusan yun. 10 taon,
taon, no? 20 taon, 30 taon, 50 taon. Sabihin na natin, 100 taon yung pagtitiis natin. May swerte na yun. Kung may umabot pa tayo ng 100 years na, bihirang-bihira na yun. Di ba? Masaya ka pag nakabot ka ng O, minsan nga sa atin, maabot na ng 70. may 100,000. No? Napakahaba na yun. No? Yung 70 na yun, sa panahon niya yun, ha? Eh, yung mga henerasyon niya yun, eh. Diba? Na sobrang dami ng mga nakakain mga pagkain makemikal, eh. Swerte na yung umabot ng 70 years old. Diba? Eh, nakaka-alarma na nga yung sanlibutan. Dahil dumadami na yung sakit-sakit mo. Papata ng papatay. Bakit? Dahil kung saan yung kinakain mo. Diba? Kaya nga yung pagtitiis natin dito, natatapusan niya mo. No? Marami tayong mga hirap na nararanasan dito sa sanlibutan. Pero okay lang yun. Huwag tayong mawalang pag-asa. Kasi, kaya po dumarating yung mga kapit-hatian na yan. No? Nandiyan kasi yung pagtityaga, yung pagtitiis. Kasi kung wala yun, no? Kung wala yung kapit-hatian na yan, wala tayong titiis. Pero kung sulat yun, no? Hindi natin may iwasan yung mga kapit-hatian na yan. No? Meron talaga yan dito sa sanlibutan. Gaya ng salita ni Kristo, meron kayong kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Alam niyo yung pagdaig natin dyan sa kapighatian yan o sa sanlibutan yan? No? Ano yun? Lagi natin binabasa yung pananampalataya. No? Yung pananampalataya, muna Juan 5, versikulo 4. Ano sinabi dyan? Muna Juan kapitulo 5, versikulo 4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadagit sa sanlibutan. No? At ito ang pagtatagumpay na dumadait sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Diyan pa itong nadadaig mo sa sanlibutan, yung kapighatian ng daan sa sanlibutan. Kaya diyan lumalakas yung loob natin. Yan kasi yung pagpalakas ang loob. No? Yan yung sinasabi ni Kristo na lakasan ninyo ang inyong loob. No? Aking dinaig ang sanlibutan. Tayo naman, magiging malakas yung loob natin dahil doon sa may pananampalataya sa Kanya, kay Kristo. No? Dahil yung pananampalataya na yun, yan yung dumadaig sa sanlibutan. No? Kaya, sampalatayan na natin si Kristo. Kung sa sinabi niya na laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan, sampalatayan na natin yun. No? Pati yung mga sinasabi nyo sa mga sulat ni Apostol Pablo, pagka sinabi maglalak tayo, ibagalak natin yan. No? Bagaman mahirap, okay lang yun. Kaysa naman mahirap na nga, nahihirapan na tayo. Yung sa mapighatian yun, tapos mapapadala pa tayo, no? Malulungkot pa tayo, no? Mawawalan pa tayo ng pag-asa. Ano tayo? Manghihina. Tapos, doon pa mawawala yung pag-asa natin. Doon pa mawawala yung pananampalataya. No? Pero pagka tayo, naiisip agad natin si Kristo. Okay lang. Bakit? Bakit okay lang?
napagpinsan mo. Kasi pagdating ng panahon, mapapakinabangan natin yung pagtitiis natin. No? Dahil sa pagtitiis na yan, mayroong kaluhan natin ang mahayag sa atin. At yung kaluhan natin ang mahayag sa atin ngayon, hindi natin matutumbas yung ating pagtitiis doon sa kaluhan natin ang meron na mahayag sa atin. Kasi yung mga pagtitiis natin o yung mga bagay na pinagtitiisan natin dito sa liputan, may hangganan yun. No? Kaya pagka nakakaranas tayo ng mga hirap, kahirapan sa ating pamumuhay, kahirapan sa pangailangan, kahirapan sa karamdaman, kahirapan sa pamilya, kahirapan sa lahat ng mga bagay. No? Huwag natin kakalimutan, nandiyan si Kristo. No? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, no? Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Pagka naisip natin kagad si Kristo, no? Meron pa tayong malalapitan. No? Huwag tayong gumapin dito sa mga material na bagay. Alam mo, kahit nandiyan yung material na bagay, kahit sagana ka dyan, no? Walang pa yung magagawa yan. Walang magagawa yan. Gaya ng sinasabi ng salita ni Kristo, kung kayo iwala sa akin, wala kayong magagawa. Sabihin, pag kayo wala ka ng Kristo, kahit nasa inyo yung yaman ng buong sanlibutan, wala kang magagawa doon. No? Pero kahit wala ka, basta nasa iyo si Kristo, mas malaki ang magagawa sa iyo ni Kristo. Bakit? Ha? Alam mo, pagka malakas kayo kay Kristo, gaya yung sinasabi din na di sa may Epeso kayo, magpakalakas kayo kay Kristo. No? Sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. No? Pag naging malakas tayo kay Kristo, pag nananalangin tayo, pinakikinggan tayo yan. No? Tapos pagka malalaman din natin sa sarili natin yan, na pinakikinggan tayo ng Diyos, yung mga hiniling natin sa Kanya, no? Nakakamit natin. Ano, Panginoon, sana po, sa araw na ito, sa aking paghahanap buhay, no? Pag uwi ko po mamaya, mayroon po akong maibigay sa aking pamilya. Diba? O pagtapos nun, naghanap buhay ka sa buong maghapon, may naiuwi ka sa pamilya mo. Binigyan ng Diyos yun kasi yun yung panalangin mo eh. Diba? Pero kung sa sarili mo lang, yung isip mo, ina-expect mo na ikita ka, hindi mo magagawa yun. No? Kasi lahat ng mga bagay sa kanya. Diba? Iniisip mo, tamali pa lang, sabi na, nakita ako. Kahit na siya nanalaman, no? Kumita siya, sa kanya mong kumita. Eh pagdating ng mga po, nasiraan siya, yung kinita niya, binayad niya ng doon, yung pagpagawa ng ano niya. Diba? Ito mo lang. Pero pag ikaw, nananalangin ka bago ka, iniinatan ka ng Diyos. Kahit maliit lang yan, iniinatan sa inyo ng Diyos yan, para meron kang maiuwi. Ganun yun. No? Kaya tayo, no? Sabi natin sa mga sulat mo ni Apostol Pedro, ano sinabi na dito sa 1 Pedro, meron siyang ano dito paalaala si Apostol Pedro. 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 7. Ano sinabi niya? Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kayo ay mga pakailangan at mga proyak sa panalangin. Alam mo, sa totoo lang, talagang malapit na. Kasi ano sinabi sa kasulatan? Bakit? Naalala mo sa mga
Ano yung mga tao dun sa Musodong at Bumura? Ha? Bakit nawakas ang sandosyon? Ha? Dahil ang tao noon sobrang sama. Ngayon, sa panahon natin ngayon, pasama ba ng pasama? Ito nga, magsitingin kayo sa mga paligid ninyo. Diba? Saan niyo ba tayo? Pasama ng pasama? Isipin naman ng iba, yan, isipin naman yung mga autoritay mo, yung pagbuno ng mundo. Diba? Yung mundo na maamutan. Bakit sinasabi yung maamutan? Kasi mamatay tayo lang. Diba? Totoo naman. Baka hindi mo naman maamutan, pero tanong, pagdating ba ni Kristo, handa ka ba ng marap? No? Eh alam naman natin, na pagtapos ng kamatayan, ano susunod? Ha? Ano sinasabi ng kasulatan? Paghuhukom. Paghuhukom. Hebreo 12, Hebreo 9, versikulo 27. Ano nyo ha? Basahin natin dito sa kasulatan ni Apostol Pablo sa mga Hebreo 9, versikulo 27. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Ito sabihin, judgment. No? Eh dahil naging kampante ka na ba? Di ba mga buto ng paghuhukom? Hindi. Kasama ka doon. Muli kang isang buhayan, muli pamatay. No? Kasama kang susunugin doon. Kasi muli kang bubuhayan. Pagtapos kasi ng 1,000 years, no, ng pag-ahari ni Kristo, para mapigyan ng pagkakataon kasi dahil mayroong 1,000 years, no, ng pag-ahari ni Kristo, binibigyan ng pagkakataon yung mga hindi napaabutan ng mga mabubuting balita. Pero doon sa mga napaabutan na ng mga mabubuting balita, nakaalam mo ng katotohanan, no? Tapos nagsibalik pa doon sa kasamaan, wala nang maing natutira pa patungkol sa kasalanan. No? Kaya nga tayo, bilang tayo mga nakaalam mo ng katotohanan, hindi tayo masyadong sa mga sa mga kalayaan, sa mga kasamaan na, no? Yung sa mga pinagbabawal ng Diyos. Ano tayo yan? Ako. Alam mo kung bakit? Pagka nalungkot pa tayo dyan, no? Pagdating ng panahon, nahuhukuman na ng Diyos ang lahat. No? Hindi katulad ng sanlibutan, no? Dahil sa korupsyon, kahit may nagawang pagkakamali, may tutuhin yung pagkakamali, ano ginagawa, binabayaran lang. Doon, sa Diyos, walang ganun. Kung ano yung ginawa mo sa sanlibutan, yun yung nakalista doon, sa may aklat ng buhay. No? Pagka puro nakita doon, puro kasamaan, puro paglabag doon, sa salita ng Diyos, no? Hindi mo na mababago yun. No? Pag puro kasamaan, doon ka rin sa may masamang paghatol. Pero kung doon sa may mabubuti ka, ngayon pa lang, no? Puro mga mabubuting gawa na yung ginawa mo. Kaya nga sabi din sa may Galatia 9, Galatia 6, versikulo 9, ano sinasabi dyan? Galatia 6, versikulo 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagpaano tayo kung hindi tayo manghihimagod. Doon sa paggawa ng mabuti, nandoon yung ano? Yung pag-aani rin.
pagdating ng panahon, magsisipag-ani tayo doon sa mga mabuting gawa na ginawa natin. Kung hindi tayo, himagot. No? Pero kung nanghimagot tayo, no? Nung una, gumagawa tayo ng mabuti, ginagawa natin lahat. Ay, matagal pa ang Diyos. Dito muna ako ulit. Yun na pala. Yung alin, yung katapusan ng buhay mo, sayang yung ginawa mo ang mabubuting bagay. No? Kasi ang judgment, nasa huling gawa yan. No? Kung ano yung huling ginawa mo, doon ka hatulan. No? Kahit isang daan pa yung nagawa mo mabuti, pagdating sa dulo, kinamatayan mo, isang kasamaan, useless lang yung ginagawa mo mabuti. Kaya huwag na tayo masyadong pa din sa mga bagay na no? Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, kung itutuloy natin yung sinabi din sa may yung pinagiging sa atin na ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ang sinabi niya pa din sa versikulo 8, 1 Pedro 4, versikulo 8. Na una sa lahat ay maging malinis kayo sa inyong pag-ibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan kasalanan. No? Kaya kayong pag-ibig, alam niyo yung pag-ibigan, ha? Paano ba yung pag-ibigan natin sa isa't isa? Pag meron na tayo nakikita ang no? Nagagawang kamalian yung isa sa atin, di ba? Nagkakaroon tayo ng aralan. Di ba? Minsan nga, kahit di sabat pag meron tayo mga nakikita, ay, hindi ganyan. No? Nasasawata agad natin. No? Nagtuturuan tayo. Kasi mahal natin yung isa't isa. Ayaw natin mapahamak No? Kahit minsan nga, kahit konting pagkakamali lang na hindi talaga kaya-aya sa Diyos. Diba? O kahit malaki man yan, diba? Sinasabihan natin kagad yung isa't isa. No? Para lahat tayo magkasama-sama doon sa ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Kristo sa buhay na walang hanggan. No? Hindi natin kailangan mag-iwanan. No? Kailangan lahat tayo makasama din. Kaya hanggang maaari, ipag-ibig sa isa't isa. No? Kung mahal natin ng isa't isa, pag meron tayong mga nakikitang mali sa harapan ng Diyos, sinasabihan kagad natin yan. Ate, sister, no? Huwag na tayong dyan. Hindi natin kailangan yan. No? Isipin na lang natin si Kristo. No? Alisin na natin yung mga nandito sa puso natin ng mga kasamaan. Sa isip natin, alisin na natin yan. Alisin na natin sa ating mga sarili. No? Yung mga anyod ng masasama. Kasi nakasulat mo dyan. Layuan ninyo ang bawat anyod ng masama. Diba? Sa unang Israel ka. Pag naigitan mong may anyod ng kasamaan dyan, anyo pa lang ha. No? Layuan mo na. Diba? Hindi mo pa nagagawa. Meron ka palang nakitang anyod dyan o kaanyuan dyan ng kasamaan. Layuan mo na. No? Kasi hindi natin kailangan kay Kristo. Kasi pagka lumapit pa tayo dyan, no? May hikayat pa tayo din sa may kasamaan niya. No? Ganun po yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi ang dapat natin isipin, hindi lamang ang buhay natin dito sa sanlibutan. Mayroong mas magandang buhay dito. Mayroong mas magandang buhay kaysa dito sa sanlibutan. Dito sa sanlibutan, may kapit-hatian dito. May pagluha dito. May kagutuman dito. No? May kahapisan dito. No? Lahat. Meron dito. Mga hirap. No? Kaya huwag tayo mag-focus dito. No? Huwag tayo mag-focus dito sa buhay na nandito sa sanlibutan.
isipin natin yung buhay na darating na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. No? Huwag tayong mag-focus dito sa buhay na nandito sa liputan. No? Kaya kung meron tayong mga nararanasan dito, iisip na lang natin yun. Okay lang yun. No? Kahit na meron tayong mga karamdaman, mga mabibigat na karamdaman, okay lang yan. Lagi lang natin ipanalangin sa Diyos, Panginoon. Sana kahit ganito yung nararamdaman ko, huwag niyo po nawang hayaan na mawala ako sa inyo. Sana po, pagdating ng panahon, no? Makasama po ako dun sa iyong pinangako sa buhay na walang hanggan. Alisin niyo po yung mga nandito sa puso ko, mga masasama. Mas maganda po. Mas napapayapa ka nun. Ngayon, pagka hindi lamang kasi sa karamdaman, di ba? Minsan sa pamumuhay pa, sa bigat ng pamumuhay. Di ba? Kasi nawala na yung mahal mo sa buhay, wala nang maghahanap buhay sa iyo ngayon. Siyempre, hirap na mararanasan mo nun. Di ba? Pero kung may pagkakilala tayo kay Kristo, no? Kahit dumarating yung paghihirap na yan, nagugutuman tayo. Pero hindi. Sabi nga ni Kristo, no? Yung salita ni Kristo, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Huwag na natin isipin yung ating pagpalamin, yung pagkain. Kasi na yung mga ibon na maya na eh. Diba? Hindi pinababayaan ng Diyos eh. Tayo pa kaya ng mga may pagkakilala kay Kristo. Kasanapin lang natin yung kanyang kaharian. No? Yung ating mga pangailangan, pawang idaragdag. Kasi alam na ng Diyos yan eh. Bago pa lang natin hiningin yan, alam na ng Diyos na kailangan natin yan. No? Basta, pagtuunan lang natin ng pansin na kahit ano man yung mga ginagawa natin, naghahanap buhay tayo, nakikisalamuha tayo, no? Ano pa? Kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin, kinakailangan, yung pag-iisip natin na kay Kristo. Kasi sabi nga din sa Colossus 3, versikulo 17, ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Kristo na kayo'y nagpapasalamat sa Kanya. Ay, diba? Lahat. No? Kasi ang importante sa atin, no? Yung meron tayong pag-asa na pagdating ng panahon, kasama tayo doon sa ipinangako ng Diyos kay Kristo, sa pamagitan ni Kristo, yung buhay na walang hanggan. No? Kaya kung meron tayong mga nararanasan dito, isang libutan, kahit napapaluhan na tayo dahil sa sobrang hirap, no? Isipin po natin si Kristo. At yung hirap na yun napapaluha tayo, mapapalitan ng kagalakan. Bakit? Kasi gaya nga po ng sinabi doon sa may mga sulat ni Apostol Pablo kanina, doon sa mga may big na pagsubok na dumarating sa atin. No? Kagalak po natin yun. Bakit? Kasi nararamay tayo doon sa mga hirap ng Kristo. Dahil sa kanyang pagkahayag, ay mahayag din naman tayo sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan po natin yan. No? Kaya huwag po tayong manghina, huwag tayong manghimagod, huwag tayong magsawa. No? Huwag tayong unang-una, huwag tayong matakot. No? Doon sa mga dumarating sa buhay po natin. Kasi tayo, bilang mga anak kay Kristo, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Kahit namamatay na tayo, naiisip natin na dahil sa may nararamdaman natin, sobrang lubhana yung karamdaman natin. No? Dito natin kailangan ikatakot yan para mawala yung takot na yan. No? Manalangin tayo kay Kristo. Manalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Kasi yun yung magpapagaan sa ating kalooban.
Maiisip kasi natin, bibigyan kasi tayo ng Espiritu. No? Ng Diyos yung pag-iisip na mula kay Kristo. Kaya nga sabi, no? Sabi nga po dun sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 3, kaya nga si Kristo yung pinapanahan sa ating pong mga puso. No? Upang tayo mag-ugat sa pag-ibig, upang maalaman ang lahat kung ano ang taas, lalim, luwang, haba, upang matalastas ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kalaman, upang tayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Pag si Kristo ang nanahan sa ating pong mga puso, no? Yung pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kalaman, malalaman po natin yun. No? Kaya pag mayroon dumarating sa ating pong mga kapighatian, alam na agad natin yun. No? Kung bakit dumarating sa atin yun? Yung mga may hintik na pagsubok, alam na agad natin yun. Kung bakit dumarating sa atin yun? Bakit? Para magkaroon po tayo ng pagtitiis at kung mapagtiisan po natin yan, doon ngayon dumarating yung pagpapatunay, yung pag-asa, at kung mapagtiisan natin lahat yan, pagdating ng panahon, doon tayo maliligtas. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, no? Lagi po natin tandaan, no? Yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon sa Kristo ay hindi po ito walang kabuluhan. No? Kundi napakalaking bagay po sa atin para magkaroon po tayo ng bahagi doon sa isinangako ng Diyos sa siyang tunay ng walang hanggan sa pamagitan ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito at naway ang lahat po sa atin ay makapagtiis hanggang sa wakas. At nawa ang kapayapaan, kaamuan, kahabagan ng pag-ibig na mula sa ating pong Panginoon sa Kristo